og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang araw, mga kapuntos. Welcome naman sa ating punto per punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Rhea Carino at si Brother Edgar Logan ang nagdadala sa inyong magandang katanungan at mga komento. Magandang araw mga kapuntos. Father, mayroong katanungan galing kay Gurin Neil tungkol po ito sa baboy. Mayroong tatlong talata, Father, na ating babasahin. Pakibasa po, Sister Rhea. Ito po ang unang talata na kasulat po dito sa Levitico chapter 11 verse 7. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumuhuya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kainin. At ang pangalawang talata po, itong nakasulat dito sa Isaiah chapter 65 verse 4. Pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nitso upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karneng baboy at maruming sabaw ng karneng handog ng pagano. At ang pangatlong talata po, itong nakasulat dito sa Isaiah chapter 66 verse 17. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagproprosisyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marumi. So, linaw na linaw, Father, na bawal ipakain ng baboy. Bakit nilabag ninyo ang nakasulat sa Biblia? Ano po ba ang inyong kasagutan, Brother? Ito po ang ating paglilinaw, kapuntos na Jerry, sa maganda mong katanungan. Unang-una, sa Old Testament, bawal talaga na kakainin ang baboy. Pero sa New Testament, kapuntos at mga kapatid, hindi na po ipinagbabawal. Atin mo nang babasahin ang Mark chapter 7, verse 15, 19. Mark chapter 7 verses 15 and 19. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Klarong-klaro ng mga kapuntos na walang pagkain na pumasok sa bibig na nagpaparumi ng tao. So, kapag kakainin mo yung baboy, sabi ni Kristo, hindi na yan makakarumi sa atin. Dahil pumasok lang yon. So, ang makaparumi sa atin, yung lumalabas na mga maanghang na salita against sa Diyos, against sa ating kapwa. So, ano ang sabi ni Kristo? Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus. Hindi pinahayag namin, hindi pinahayag ni Kapuntos na Rhea, hindi din pinahayag ni Brother Edgar, ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari lang kainin. Yes. At kasali po ba dito ang baboy? Ating bumasahin muna kung kasali ba ang baboy na pwedeng kakainin na. Sa Biblia, meron talaga tayong mabasa. Sa The Voice Bible, atin mo nang babasahin ang buong buo sa teksto talata na ating babanggitin. Mababasa pa litra po litra nga ipapakain ng baboy. Mababasa po. Kapuntos na Rhea, ating babasahin. Ito po ang nakasulat dito sa Acts chapter 10 verses 9 to 15 sa The Voice Bible. Just as these men were nearing Joppa about noon the next day, Peter went up on the flat rooftop of Simon the tanner's house. He planned to pray, but he soon grew hungry. While his lunch was being prepared,
Peter had a vision of his own, a vision that linked his present hunger with what was about to happen. A rift opened in the sky, and a wide container, something like a huge sheet suspended by its four corners, descended through the torn opening toward the ground. This container teemed with four-footed animals, creatures that crawl, and birds, and pigs, bats, lizards, snakes, frogs, toads, and vultures. A voice said, "Get up, Peter, kill, eat." And Peter answered, "No way, Lord. These animals are forbidden in the dietary laws of the Hebrew Scriptures. I've never eaten non-kosher foods like this before. Not once in my life." And then the voice said, "If God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty." So, klaro-klaro ng mga kapuntos. Nababasa natin na merong vision si Apostol Pedro at kasali doon yung mga forbidden animals. Ano ba yung mga forbidden animals? Yung mga birds, pigs, bats, lizards, snakes, and the like. So kasali ang pigs dito. Yung baboy. No? At sabi ng boses sa Panginoon, Peter, kill, eat. And Peter answered, "No way, Lord. These animals are forbidden in the dietary laws of the Hebrew Scriptures." Ito po ay pinagbabawal ng mga hayop na dapat hindi ito kakainin. Pero anong sabi naman ng ating Panginoon? If God calls something permissible, ipinahintulot na, permissible, and clean, nininis na, you must not call it forbidden and dirty. So, klaro-klaro mga kapuntos, na kasali ng ipagkain. Wala nang madumi sa harap ng Diyos, sa harap ng mga alagad ng Diyos. So, meron tayong interpolitra na nabasa na pinakain talaga yung mga forbidden animals. At ang boses na ang nagsasabi, kill and eat. Hindi sinasabi dito na huwag niyo na katayan at huwag kang kumain dyan. So, klarong-klaro, ang commandment sa boses, galing sa langit, kill and eat. Katayin mo at kainin mo. At sabi naman ni Apostol Pablo na lahat na po karne na sa tindahan ay dapat natin bilihin at pwede natin kakainin. Atin mo na mabasahin ang pahayag ng Apostol Pablo. Ito po ang nakasulat dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25. "Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi." So, klaro-klaro. Kahit anong karne Yes. na display sa tindahan, bilhin nyo yan. At huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Kung anong klaseng karne yan, kunin mo yan. No? At kumain kayo ng anumang nabibili. Kumain kayo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo, huwag nyo niya kainin ng karneng baboy yan. No? Kumain kayo anumang nabibili sa tindahan at huwag nang magtanong pa upang hindi magbagabag ang inyong budhi. At dahil, bakit po nasabi ni Apostol Pablo ito? Atin mo na mabasahin ang pahayag niya. Ito naman po ang nakasulat dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 8. "Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain. At wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan." So, ang kaharian ng Diyos pala ay hindi patungkol sa pagkain. No? So, klaro-klaro yan sa pahayag ni Apostol Pablo. Walang kinalaman ang pagkain sa katayuan natin sa harap ng Diyos. So, klaro, linaw na linaw. At marami pa
mga kapatid natin na napagabag ang kanilang budhi dahil sa pagkain ng mga forbidden animals. Pero ngayon, pwede na kainin na. At ano namang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa taga-Colosas? Ito po, Father, nakasulat dito sa Colossus chapter 2, verse 16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom. Klaro-klaro, no? Huwag na tayong maghusga. No? Huwag na kayong maghatol, no? Patungkol sa pagkain o sa pag-inom. Dahil hindi talaga patungkol sa pagkain at pag-inom ang kaharian ng Diyos. No? Yun po ang highlight ni Apostol Pablo patungkol dito. At ano naman ang kanyang sabi sa mga Hebrew? Nakapuntos na rin yan. Ito po ang nakasulat dito sa Hebrew chapter 13, verse 9. Huwag nga kayong padalas sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay pagtibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. So, klaro-klaro mga kaibigan, hindi na tayo makikinig sa mga turo lang na hindi galing sa mga apostol. Sapagkat mabuti na ang puso at pagtibayin sa pamamagitan ng mga biyaya, yung mga panalangin. Dahil yung mga panalangin natin ay yun po ang makabanal sa ating mga pagkain. Atin mo na babasahin ang liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ito po ang nakasulat dito sa 1 Timothy chapter 4, verses 4 to 5. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nalilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Nakita ng mga kaibigan, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis na ng salita ng Diyos at ng ating panalangin. So, kapag mayroong mga pagkain dyan, sa pamagitan ng salita ng Diyos at sa pamagitan ng ating mga dasal, maging banal po ang mga pagkain, maging malinis po ang lahat na inihain sa ating harapan. Amen. So yan po ang ating punto por punto na sagot sa maganda ninyong katanungan. Fight Team Maria, tatak safety with a humble heart. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.